Ngayon, ang isa sa mga interesting dito, si ah, Cynthia Villar. Okay? Si Cynthia Villar. Oh. Sabi ni Cynthia Villar, kasi si Cynthia Villar kasama siya sa bumoto na huwag ipa-aresto si Kibuloy. Oh. Hindi, si Bato hindi kasama sa committee. Hindi kasama sa committee si Bato. Yung boboto lang kasi yung kasama sa committee. Yun. So ngayon mga kababayan kasi ito, si Cynthia Villar po, bumoto rin po na huwag ipa-aresto si Kibuloy. Yun nga lang kasi mga kababayan, meron akong nabasang sobrang interesting dito. So ano ba yung reason ni Cynthia Villar kung bakit hindi niya binoto na ipa-aresto si Kibuloy? Ang pinaka-reason ni Cynthia Villar, pumirma na ako kahapon, Villar said in a phone patch interview with Senate reporters on Thursday. So ang sabi niya dito, yan Villar opposes arrest of Kibuloy. You don't do that to a friend. So magkaibigan daw po sila. So ang reason talaga na sobrang babaw ni Cynthia Villar ay hindi niya raw po ito magagawa sa kaibigan niya. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, bakit sila naging magkaibigan? Ayan ang pinakatanong natin dito. Anong reason kung bakit sila magkaibigan? Well, medyo mayroon ako nabasa dito mga kababayan at medyo interesting to. So, naalala niyo yung ABS-CBN? Di ba pinasarado ni pinasarado ni Duterte? So ito, nabalita ito sa Reuters, no? January 27, 2022. So nung napasarado po yung channel ng ABS-CBN na nasa Channel 2, na nasa Free Air TV, actually hindi lang yun ang napasara. Pati rin po yung Studio 23, pati rin po yung Channel 40 sa UHF. So pinasarado rin po yan. So ngayon mga kababayan, ang interesting dito, pinaghatian pala ni Kibuloy at saka ni Cynthia Villar yan. Nangyari po yan noong panahon po ni dating Pangulong Duterte. Oh, ito ebidensya natin dito, ito yung reference natin dito. So kailangan ko pa pag-aralan ito. Kasi medyo interesting to, kasi nung ginagawa ko tong slide na to, biglang pumasok ito eh. Biglang lumabas sa search sa search eh. So medyo nagmamadali tayo. So ngayon, ang sabi dito, after Villar, Kibuloy get ABS-CBN channels, what next for the media? So ngayon syempre, yung free air channel po na hawak po ng ABS-CBN yan, nung natanggalan sila ng prangkisa, naging bakante. So ngayon, ang nakakatawa kasi dito, at ang nakakatuwa na nakakaasar, nakuha po ng mga Villar yung mga channel na yun, especially nga po yung Channel 2, and then, nakuha po ni Kibuloy yung Channel 40. Oh. So, anong klaseng, tandaan nyo, nangyari ito nung panahon ni Digong. Oh. So, dito, sabi dito, okay, the Philippines Telecom Regulator, so ito yung the Philippine Telecoms Regulator has awarded television frequency held by former broadcaster ABS-CBN to firms run by two allies of President Rodrigo Duterte. A move critic warn, di ba, could undermine media freedom. So ngayon, ang binigyan po ni Digong ng karapatan dyan po sa mga naiwan po na channels po ng ABS-CBN is yung two allies of Duterte. Ito na nga po yung Villar at saka Kibuloy. Kaya pala magkaibigan. Kaya pala, nung merong hearing regarding po sa ABS-CBN noong 2019 ata yun, no, 2020, no? 'Di ba? Porsigido din po yung SMNI na mapasara yung ABS-CBN kasi makikihati pala sila kay Villar. 'Di ba? Oh. So ito, ay thank you Carrotman, no. Salamat. Sabi sa inyo pag ako naglabas may reference tayo eh. Okay? So sabi dito, no, shares in ABS-CBN sank 10% on Wednesday, its biggest daily decline. So ito yung decline nila, no. The announcement was the latest in the series of setbacks for ABS-CBN, whose franchise extension Duterte threatened repeatedly to block
'di ba? In 2020, so ito na yung pinakansela nila. And then ito. The regulator on Tuesday said it had allowed firm control by billionaire politician and businessman Manuel Villar, a Duterte supporter whose son served as the cabinet sa DPWH to operate two assets previously held by ABS-CBN. So ito Tuesday. And then kinabukasan, kinabukasan kaagad, hindi man lang naghintay ng isang linggo, no? On Wednesday, NTC awarded another ABS-CBN held frequency to media company owned by influential evangelist and Apollo Kibuloy, Duterte's longtime friend and spiritual advisor, whose church group has 6 million members. So, kaya pala magkaibigan si Villar at si Kibuloy, pinaghatian pala nila yung napag-iwanan ng ABS-CBN. At naniniwala ba kayo na dumaan sa proseso ito? Ako, hindi ko na nasabing hindi dumaan sa proseso pero syempre meron tayong doubt. 'Di ba? Kasama tayo sa critic na paano nangyari 'yon? Wala na bang iba na pwedeng kumuha ng mga naiwan ng ABS-CBN? Si Kibuloy lang talaga tsaka si Villar? 'Di ba? So yun, 'di ba? So anong sistema nito? So ngayon, actually meron pa silang 4 na araw ata, no? Para kumbinsihin itong 6 pa. Okay. So okay to. So yun. So yun, maiksi lang naman to, no? Sayang, no? 1,500 tayo ngayon. So yun lang po mga kababayan, no? 1,600 kagad. So yun lang po mga kababayan, no? Maiksing content lang po ito, no? So kayo, anong masabi nyo nga po dito, especially po sa Team Replays, anong masabi nyo nga po dito sa hindi pagboto ni Rapi Tulfo at ni Grace po para hindi ipakulong or hindi ipa-contempt si Kibuloy? At ngayon, naniniwala rin po ba kayo na itong nangyari kay Cynthia Villar tsaka kay Kibuloy na magkaibigan daw sila, meron bang kinalaman dito yung hatian nila sa ABS-CBN? So yun lang mga kababayan. So thank you, iksi lang natin, no? So palike na lang po ng content na to para po makatulong po sa algorithms, at thank you po, maraming salamat po sa inyong lahat. Kita na lang ulit tayo, tingnan ko mamaya kung may content tayo. So salamat po.